Magandang umaga mga kaibigan. Isang lalaki ang biglang nawala sa kagubatan. Nakita umano siya ng kanyang mga kasama na nakasakay sa kotse na siya'y kinuha ng isang UFO. At makalipas lamang 5 araw, bumalik siyang buhay. Ngunit may kakaibang kwento. Ngunit makalipas ang maraming taon, may mga nagsasabing ang lahat ng ito ay isang malaking panlilinlang lamang. Ano nga ba ang totoong nangyari kay Travis Walton? Alamin natin sa vlog na ito. Mr. Walton, it's a pleasure to have you. Now, we want to go back to 1975, so 50 years last month. You were taken from where you were in the forest and came back almost a week later with a tale which was truly extraordinary. Now, if you could explain to us just, we're part of a lot of them. Yeah, there were 7 of us. Noong November 5, 1975, si Travis Walton ay isang logger o manggugubat sa Arizona, USA. Kasama niya ang 6 na katrabaho. Habang papauwi daw sila galing sa trabaho sa Apache Sitgreaves National Forest. Habang nagmamaneho sa gabi, nakita umano nila ang isang maliwanag na lumulutang na bagay sa kagubatan o sa kanilang paniniwala ay isang UFO. Dahil dito, bumaba si Travis mula sa sasakyan upang lapitan ito at bigla raw siyang tinamaan ng isang malakas na liwanag mula sa bagay na iyon. At dahil nga sa takot, tumakas ang kanyang mga kasama at siya'y iniwan. Ngunit habang sila ay paalis at iiwan na sana nila si Travis, napag-isip-isip nila na bakit natin iiwan ang ating kasama. Balikan natin siya. Pagbalik nila, matapos ng ilang minuto, wala na ang kanilang kaibigan at katrabahong si Travis. Naging malaking balita ang pagkawala ni Travis Walton. Pinaghihinalaan pa ang kanyang mga kasama na baka meron silang ginawang masama sa kanilang kaibigan na si Travis Walton. Ngunit wala talaga silang makitang ebidensya o foul play sa bagay na ito. Ni bangkay ni Travis ay hindi nila makita. Matapos ang 5 araw, bigla na lamang lumitaw si Travis sa isang gas station. Pagod, nalilito, at ayon sa kanya, galing daw siya sa loob ng isang alien spacecraft. Inilarawan niya ang mga nilalang na maliliit na may malalaking mga mata at nagsagawa umano ng pagsusuri sa kanyang katawan. At ayon din sa kanya, mayroong isinuot sa kanya na animoy oxygen na aparato upang siya'y makahinga. Ngunit tinanggal niya daw ito at siya'y tumakbo sa loob ng spacecraft na ito. At sa kanyang pagtakbo, meron pa siyang nakita na isa pang alien. Ngunit ang alien na ito ay halos kalintulad daw ang muka sa isang tao. Saka siya tumakbo at pinilit lumabas at nakatakas sa loob ng spacecraft na ito. Dahil dito mga kaibigan, naging isang pinakasikat na alien abduction story ito sa mundo. Sumailalim pa sa lie detector test si Travis at ilan sa kanyang mga kasama, at may mga resulta na nagsasabing sila ay nagsasabi ng totoo. Dahil sa kasikatan, naisulat ang aklat na Fire in the Sky na sa kalaunan ay ginawang pelikula noong 1993. Ngunit habang lumilipas ang mga panahon, may mga investigador at skeptics na nagsimulang magduda sa kwento ni Travis. Ilan sa mga argumento nila ay ang mga ito. Posibleng publicity stunt lamang ito
May nagsasabi rin na may inconsistence o hindi tugma sa mga detalye ng kanyang mga salaysay. May nagsasabing maaaring ginawa niya ito para sa publicity o pera mula sa media at libro. May mga kritiko nagsasabi rin na hindi perfect ang lie detector test at hindi ito sapat na ebidensya. Hanggang ngayon ay hati pa rin ang opinyon ng mga tao. May naniniwalang tunay ang karanasan ni Travis Walton, habang ang iba naman ay naniniwalang isa lamang itong mahusay na ginawang kwento na animoy isang prank lamang na ang prank niya ay ang buong mundo. Wala pa ring matibay na ebidensyang scientifico na nagpapatunay na totoong may alien abduction na nangyari. Ang kwento ni Travis Walton ay nananatiling isang pinaka-kontrobersyal na misteryo ng modernong panahon. Isa ba itong tunay na karanasan o patunay kung gaano kalakas ang imahinasyon at impluwensya ng media? Ano sa tingin mo, kaibigan? Totoo kayang nangyari ito o isang malaking panlilinlang lamang? Kung nagustuhan ninyo ang ganitong klase ng misteryo at true story content, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at pindutin na rin ang notification bell para sa susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa panonood at tandaan, hindi lahat ng misteryo ay may kasagutan. So hanggang dito na mga kaibigan, and as always, have a nice day, everyone.